Kakausapin po natin ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, si ASEC Bernardo Rafaelito Rafi Alejandro IV. ASEC, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Robert and Doris. Magandang umaga. Opo, sir. Gusto lang namin na makakuha sana ng update. Ayan. Parang nahihilo na po ang lahat sa sunod-sunod na mga pangyayaring to. Ilan na po ba talaga ang, ano na po ang nagagawa ng OCD? Kasi nakikita natin, partner, mayroon ng mga naitalang namatay, nasugatan, mga bahay na talagang nasira. Ano po ang, wala po ba tayong good news, Check? Ito nga tuloy-tuloy po ang mga insidente related dito sa earthquake. And yun nga, for the past 1 month, naka-red alert talaga ang Office of Civil Defense at ang buong NDRRMC. Kasi pagkatapos po nung Opong, sunod-sunod po ang mga earthquake. So as far as yung Cebu quake is concerned, nasa 75 po yung casualties natin reported as of kahapon. And halos 725 persons or individuals ang directly affected nito. So meron po sa Cebu earthquake 774 infrastructures na reported damage at halos umaabot na po ng 1.9 billion ang estimated cost of damages sa national infrastructure pa lang yan ayon sa DPWH at tuloy-tuloy pa po ang validation nito. In terms of assistance naman doon sa Cebu, halos 240 million na po worth of assistance from the national government. Karamihan dyan yung ating galing sa DSWD na mga support, Of course, plus DOH and OCD. And then sa Davao earthquake naman po, Opo. nanatiling 8 ang casualty doon, but meron po tayong 389 injured individuals reported as of kahapon. Kasi halos 500,000 individuals po ang apektado dito. And then meron tayong 18 evacuation centers na ino-operate doon sa Davao. Sa ano naman pala sa Cebu, meron tayong 12 evacuation centers doon kasama na yung mga 10 cities na ino-operate jointly ng ating DSWD and our Red Cross. So in terms of assistance, balik ako sa Davao, nasa 27 million na po ang binibigay nating assistance doon sa Davao area at tuloy-tuloy pa pong binibigyan ito at nire-replenish ng ating DSWD. Kasi as of kahapon po ang nabigay na po ng DSWD sa Davao ay halos additional 24,358 family food packs na po ang na-release as of kahapon ito na report. And then 3,606 ready-to-eat meals ang naibigay na po ng DSWD doon. So ang priority ngayon talaga is itong mga shelter, both in Davao and Cebu. So sabi ko nga, meron na tayong 10 cities sa Cebu, numbering about 12, sa Cebu, 2 dyan sa Bogo, 3 meron isa sa Medellin, sa San Remedios, meron isa sa Danao, and then 7 sa Daan Bantayan. Ito po yung ina-establish natin na halos meron na pong 1,000 families na naninirahan doon as we speak. Ngayon sa Davao, yun din, ang ating DSUD ay magpapadala ng mga modular housing materials as temporary shelters. Kaya all hands on deck po, lahat ng ahensya, hindi lang po yung ating mga science agencies like PHIVOLCS and MGB na umiikot, pati na rin yung ating mga responders from DSWD, from DOH, pati na rin from the uniform service. So tuloy-tuloy po ang serbisyo ng buong NDRRMC. Yan na rin na dahil sa kautusan ng ating Pangulo, utos po niya talaga na walang tigil na pagbibigay tulong and fully mobilized po lahat ng mga agencies. And kami po, nung weekend with Secretary Teodoro, tuloy-tuloy yung aming coordination, aming updating, at tuloy-tuloy po ang pagbibigay niya ng guidance kung paano po mapabilisan ang mga aksyon
aksyon ng mga ahensya para po ma-address yung mga immediate needs ng ating mga kababayan sa mga affected areas. Pero ASEC, alam po natin na while ongoing yung mga pagtulong na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan, may challenge pa rin eh. Nakakaramdam pa rin tayo ng malalakas na Kaya nga, paglindol. oo. Paano po natin nasisiguro pa rin yung kaligtasan? At sa mga ganitong insidente, ano po nagiging abiso ng OCD sa mga kababayan po natin? Opo, ganun pa rin naman ang abiso natin. First, kung hindi pa po talaga safe yung inyong mga structures or mga dwellings, no? Talagang stay alert kung pwede pong kaya po tayo nagbibigay ng mga temporary shelters or tents. Doon muna tayo mananatili, no? Lalo na paggabi. Kaya kagabi po malakas na aftershock ang nangyari sa Cebu. Good to know naman na marami pa rin ang nasa tents at wala pong reported na additional injuries. And then let's just continue to be on alert. Pero kalmado lang po and rest assured that the agencies involved in assessing and making sure that structures are safe ay tuloy-tuloy po. So ano po ito, mahaba pa rin po itong ating gagawin. We will not stand down, no? Kasi kailangan pa rin ng support ng ating mga LGUs na affected dito sa Lindol. Opo. Asek, meron po na-interview kahapon ba yun, partner? Isang evacuee po at sinasabi nga po ng mga opisyales sa kanila doon na kulang talaga yung mga yung palikuran. Ayan. Oo. Oo. Tapos tinanong yung, hindi ko alam kung si Garin yung tinanong, saan papaano yung palikuran kung may pangangailangan yung mga evacuee? Sabi niya, kung saan na lang pwede. O hindi po, mahirap din po ang ganung sitwasyon? Opo, yan po ang isang nakarating sa amin na talagang kailangan ibilisan yung pag-establish natin ng mga wash facilities, yung water, sanitation facilities, lalo na dun sa tent cities, no? Kasi ano po ito, it will lead to another disaster, yung health problem, pag nagkasakit, problema din po yan. So, binibilisan namin magkaroon ng mga temporary showers or mga ano natin, yung mga toilets, no? Opo. Emergency toilets, facilities. So, ginagawa na po yan together with DPWH at ang Red Cross, ang OCD, tinitingnan po yan na with this should, no? Kasi sila po ang naatasan na talagang bigyan ng suporta para mabilisan itong pag-establish ng mga different wash facilities. So, yan po, ina-address na po natin yan. We are doing everything to support yung LGUs natin with materials, with manpower, para po maayos yung mga wash requirements doon sa mga areas na apektado po. Hindi naman po ba nahihirapan, ASEC, yung mga LGU? Di ba? Unang-una, yung paggamit nila ng calamity funds nila. Correct. Yung iba kasi minsan dahil ilang series na ng mga kalamidad, Sunod-sunod eh. konti na lang or Oo, nadideplete nagamit na. na. Oo, Oo. yung funds nila. Paano po pag ganito, sir? So far wala pa kaming na-receive na Ayan. request ng augmentation ng kanilang mga QRF or calamity fund, no? But as far as the national government is concerned, meron pa po tayong National Dream Fund na tinatawag na available pa po. Meron pa pong halos 5 billion available. That is in addition to the Quick Response Fund na nasa DSWD, DOH, OCD na pwede pong gamitin kaagad. But as soon as we receive request po ng augmentation sa LGU, ay pinoprocess natin yan kaagad. And then that is always subject to the approval of the Office of the President. So mabilis naman po yun. Basta tuloy-tuloy lang ang koordinasyon sa amin at maibigay nila yung mga pangangailangan nila at pwede namang i-address kaagad. Ina-address din namin kaagad yan para maaprubahan at ma-release po yung support. So ang support po ng national government ay hindi lang po food and non-food items, meron pong financial assistance. So ang Pangulo po natin ay nagbigay na initially, no, sa Cebu nung bumisita siya diyan, nagbigay na ng additional funds sa mga apektadong LGU. Opo. Then dito naman sa Davao, I'm sure once we get the request ay ipaprocess din natin kaagad para mabigay po kaagad. Alright. Asek, meron po ba tayong natatanggap na tulong mula naman sa ibang bansa? Meron bang nag-aayuda sa atin? Opo, initially meron na pong nag-express ng interest para tumulong, like Japan, US, and other countries, no?
Yung Japan po, pinagamit nila yung kanilang eroplano na nagdala ng relief goods from Tacloban to Cebu. Yung C-130 nila kasi nagkataon na may exercise po. So inoffer po nila yun at ginamit natin yun. Yung US naman, meron po silang mga in-country relief items na ready na pong nilang ibigay at ina-arrange na po natin na makarating yan kaagad doon sa either Davao o Cebu. So meron po mga ilan-ilan na nagbigay na ng interest, and our Department of Foreign Affairs po ay namamahala dyan. Kasi once po na merong ganyan na offer of assistance, kailangan po ipaproseso ng DFA yan, and then i-receive na lang din natin kaagad. Sec, with the recent incidents po, nagkaroon ng bagyo, ni Lindol, napakalakas ng Lindol, meron sa Cebu, meron sa Davao. Ano po ang assessment ng OCD sa preparedness pagdating sa local level? May dapat po bang i-improve? At moving forward, ano yung nakikita natin na dapat bigyan pa ng focus siguro ng mga LGU pagdating sa ganitong pagkakataon po? Ang kailangan lang natin i-focus unang-una is one, yung talagang ayusin natin yung coordination mechanism natin na maganda naman ngayon, but kailangan marami pa rin tayong mga takeaways dito sa dalawang nangyari. And of course, kami as the lead sa DRR, kailangan na mag-adjust tayo, Second is yung logistics po. Kailangan po talaga seryosohin natin yung pag-implement ng prepositioning. Yung ating mga LGUs po, kailangan itaas nila yung kanilang capacity to really preposition and even stockpile relief goods. Kasi ang first responder natin mo talaga ay LGUs in the first 24 hours. Ang augmentation po galing sa national. So yun po, coordination, yung pag-build up ng logistics, yung supplies. And then of course yung management kasi may mga IMT na tayo, tuloy-tuloy po ang ating training sa incident command system. Maganda po at nakakapag-responde kaagad yung ating mga first responders. So yun na lang yung sistema natin on how to augment, kailangan natin improve kasi kami sa OCD sa NDRIMC, tinitingnan na rin namin ito parang exercise na rin in case na mangyari yung big one sa Manila, kaya yun ang tinitingnan natin na tinitest natin at the same time yung ating mga systems kasi pag nangyari po ang big one sa Metro Manila ay grabe po talaga ang responde natin at yung coordination and yung pag-activate ng mga protocols ay it will be put into a test talaga. Kaya kailangan din po matest natin sa mga ganitong actual na event. Kaya yun po, after po nito magawa natin yung ating response, magkakaroon po kami ng after action review and then we'll try to see mga gaps and i-address ito in relation sa ating overall preparedness, lalo na kung pinag-uusapan natin yung the big one dito sa Metro Manila. Asek, pinag-uusapan natin yung mga residente na apektado. Yun po mga evacuation centers natin, partikular yung mga eskwelahan, medyo gewang-gewang na rin po. At ano pa rin yan, delikado pa rin po ang mga istruktura na ganyan. Wala po bang permanente na evacuation center ang mga LGU nang sa ganon ay hindi naman yung tayo nagkakaroon ng tent city? Opo, totoo yan. In fact, kaka-approve or kakapirma ng ating Pangulo si President Marcos nung Ligtas Pinoy Act 2 months ago, mandating all LGUs to have a permanent evacuation center. So yan po isang tututukan namin kasi that is a national program pero ang beneficiary yung mga LGUs. So ang isang malaking shift niyan is we do away with using yung mga schools as evacuation center. So isa batas na po yan. Isa yan sa major programs na implement ng OCD, itong Ligtas Pinoy Act, mandating permanent evacuation centers. So itong evacuation centers na ito ay which initial design po can house 500 families per evacuation centers na kumpleto na po. May wash facilities, may lutuan, may liguan. Yun po, medyo malaking investment po yan pero since batas na po siya, nagpapasalamat tayo sa Kongreso and of course kay President Marcos na pinirmahan niya ito, magiging regular program yan
para po ma-address na yung reklamo na tuwing disaster, eskwelahan ang ginagamit, Totoo. tapos O kaya patay simbahan. na or simbahan. Oo. So ito dahan po. May batas na tayo. This will be in addition to the existing 400 plus permanent evacuation centers na po na nagawa na ng DPWH. Ang hamon na lang dito, dapat matibay at maayos ang mga facilities na ito tama. that can withstand not only typhoons na dadaan, pati na rin yung malalakas na earthquake. Opo. Asek, speaking of funds, alam naman natin kaliwat kanan yung issue sa anomaly. Ayan. Paano po natin nasisiguro na mga calamity funds, for example, partner, di ba, ay nagagamit ng tama, hindi sasabihin nating pinagpepiestahan Oo. ng mga maloloko dyan sa gobyerno natin at para talaga nakakarating po doon sa mga nangangailangan nating kababayan. Kaya nga. Opo, kami naman sa NDRRMC, medyo mahigpit kami dyan in evaluating yung mga requests. And then meron po tayong sistema na pinapatupad on monitoring yung mga existing projects na pinapatupad po. So isa po yan sa mandato ng Office of Civil Defense na iikutin or i-inspect lahat ng mga NDRIM fund-funded projects, no? So tuloy-tuloy po 'yan, and we are one in making sure that there is transparency, and then masunod yung mga dapat masunod na standards, and medyo mahigpit po kami diyan. This is an interagency team na umiikot, and we will do our best to make sure na talagang makita natin na magawa yung mga proyekto na 'yan. So meron naman kaming ilan na nakikita na may mga challenges, but based dito sa mga monitoring namin, na-address naman kaagad ng mga implementing agencies kasi alam naman nila na ang NDRIMC through the OCD ay umiikot po para inspeksyonin itong mga projects na ito. Matagal na po namin ginagawa ito kasi nakafocus naman kami sa mga rehabilitation ng mga projects na na-approve ng OP. Yun po ang tinitingnan namin. Alright. So ang susunod, sana nga ay wala nang mangyari pang kasunod na kalamidad o insidente ng mga Lindol, pagyanig. Ang susunod naman na challenge sa OCD ay ang pagtulong sa mag-rebuild yung mga apektado. Hindi po ba kayo na-overwhelmed doon sa massive na destruction na nakuha natin? Opo, ang ano naman po is, and ito naman when we talk about rehabilitation, interagency po ang approach natin. So kasama namin ang DPWH, DOH, lahat po ng mga ahensya na mag-implement. So medyo mahirap din, pero kailangan pong gawin ng OCD yan yung kanyang tungkulin na i-coordinate ito, i-monitor at ma-implement. So isa po sa gagawin namin after nitong response phase ay i-convene na po yung ating post-damage and needs assessment, PDNA, kasi dito na po natin malalaman yung mga long-term na mga projects na dapat rehabilitate and then ma-identify ang funding source. So sa Cebu po, in the next week, ay i-convene na po itong grupo na ito, iikot at gagawa na po ng rehabilitation plan. So isa po yan sa mga gagawin namin together with other agencies. Gagawin din natin sa Davao yan, gagawin din natin sa Masbate yan, kasi yung tinamaan ng Opong, gagawin din natin sa North, yung sa Cagayan na dinaanan ng mga naunang bagyo. So yun po, kahit underman kami, ginagawa pa rin natin yan, kasi yan po ang isa sa mga mandato natin na after a response to an event, kailangan po pagplanuhan at umpisahan ang rehabilitation ng mga apektadong lugar. Opo. Partner, meron ka pa isang tanong. Opo, sa mga nangyaring ganito, may nakikita ba tayo, Asek, na kailangan, lalo na sa lindol, Kasi, partner, iba yung nakapag-earthquake drill ka, pero kapag lumindol na, iba yung situation. Kagaya ng mga napakinggan ko kasi, di ba? Ang sinasabi, Asek, the cover and hold. Pero paano sila magko-cover doon sa mga tables nila kung puro linya ng kuryente yung nandun sa ilalim? Matatakot nga din naman sila, baka makuryente sila or what. Paano po natin i-address yung mga ganito? Kailan tayo magkakaroon ulit ng earthquake drill? Tapos mas dadalasan ba natin? Or paanong innovations yung gagawin natin sa mga ganito po? Opo, isa sa utos ng ating secretary last weekend,
nung nag-meeting kami is that i-enhance natin yung ating conduct ng drills. Hindi po tayo dapat, ang utos niya, wag natin antayin yung quarterly drills. It has to be regular, lalo na ngayon na sunod-sunod yung mga earthquakes. So gagawin namin yan with all the LGUs. Magkakaroon kami ng direktiba dyan na gawin ng regular itong mga earthquake drills. Hindi lang po sa mga eskwelahan, kundi sa mga establishments. No? Kasi dapat po, alam natin, meron tayong mga protocols kung saan lalabas yung tao, saan ang spaces. Hindi lang po duck cover and hold, tama kayo, kasi karamihan po nung na casualty po ay natumbahan ng mga walls, no? Mga debris dahil siguro doon na tumabi, tumpa. So kailangan din talaga aware tayo sa ating mga paligid kung saan ang mga safe area. Ang pinaka-safe lang po talaga for any earthquake is a big open space, no, na walang mahulog na mga bagay. So yun po, mga parking lots, pwede po 'yan sa mga bahay natin, yung mga lawns, no, mga open area. So yun po, continuous po, we will implement na hindi na po tayo mag-aantay yung quarterly drills na gagawin. Regular na po yan at imandato natin, lalo na sa eskwelahan na regular po. Kung pwede po weekly or monthly na masanay na yung mga bata natin. Sa establishment po, we will do it or we will request na hindi lang quarterly sila, but every now and then dapat may mga drills or exercises. Hindi naman kailangan yung malakihang drill po quarterly sila, but every now and then dapat may mga drills or exercises. Hindi naman kailangan yung malakihang drill po, kahit tabletop na drill sa mga responders, pwede yon gawin, no, on a regular basis. Pag-update ng mga exit plans, pwede rin gawin yon. And of course, mga IEC material natin, tulad ng mga infomercials, padamihin natin yan at kailangan i-localize din, no, na makaabot sa mga barangay. Kasi isang kalaban din natin pag earthquake, yung tsunami. Lalo Yun nga po. Offshore po yung source. Minuto lang po ang pinag-uusapan dyan at darating na yung tsunami. So ano po ang gagawin ng mga kababayan natin na nakatira or naninirahan or nagtatrabaho sa mga shoreline? Dapat alam nila ang gagawin kapag may locally generated tsunami po or earthquake. So nationwide po natin gagawin yan, yung manakanakang hindi manakanaka partner, ano, yung regular frequent, regular yung madalas na earthquake Yan po drill. ang utos ni Secretary Teodoro na i-enhance at i-mandate, no, na maging regular. Hindi lang po quarterly, again, magiging regular ang conduct ng mga drills na ito or exercises. Ayun, okay. So sige, antabayanan po nating lahat yung mga abiso ng OCD natin. Sila po ang opisyal na pakinggan natin. Correct. Huwag yung kung ano-ano lumalabas yan sa social media. Pananakot yung iba, partner, sinasabayan, manloloko talaga Doon tayo sa official. Correct. Office of Civil Defense. Asek, maraming salamat po. Maraming salamat, Doris and Robert. Maraming salamat po and good morning. Good morning po, mabuhay kayo. Yan po si ASEC Bernardo Rafaelito Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration Office of Civil Defense.